Tapos na natin na gayos ng mga nabitak. At nandito na tayo sa punlaan at yung tubig na pumapasok dito wala na. Pina-exit ko na rin doon sa kanila na. Yan lang hinihintay natin. Medyo i-drain muna natin. Hayaan natin bumaba ng ilang araw. After 7 days ipapabugbog ulit natin itong punlaan natin. Magiging punlaan natin. Tapos ang gagawin natin dito ay may i-spray po tayo dito na pampabulok at pampakondisyon ng lupa. Yung yield more dadagdagan lang natin ng probiotic, pampabulok pa. Okay, para maganda yung pagpupunla natin. Yan, panoorin nyo muna yung ginagawa natin sa ika 2 days sa land prep na po tayo. Habang bukas kasi ay mag-tutures ulit tayo. Wala pang tayong time. Tapos yung mga pilapil lang naman, yan pa lang naman yung tatrabahuan natin, dapat maayos. At ito, guantes, bago ulit, kailangan bago matapos ang land preparation, nasira na to. Ganon, kung hindi nyo nasisira yung guantes, wala kayong dinatrabaho, yung mga kwan ninyo, tagasakan ninyo. Mahina ang klase. Okay, kaya banta-bantayin nyo, bilhan nyo ng ganyan. Bilhan nyo ng guantes. Para mabilis ito, tatambakan natin. Hindi na natin ididikit yan. At least, pagpupunan natin 700 square meter para sa 15,000. Para sa 15,000 square meter na tatamnan po natin. Ayan, ilayo natin doon para makakapag-drain tayo. Hindi malulubog kung kasagsagan na ng patubig. Ilayo natin dyan, dikit sa kanal. Ilayo natin dikit para makapag-drain po tayo. Hindi malulubog. Baka pagkasabog natin, maraming magpatubig, o di kahit continuous yung tubig, hindi malulubog. Yan muna, formahan muna natin. Ayan, bago tayo uwi, mag-burn ulit tayo ng pots. Yung mga nakain natin ang daming taba. Para malakas palagi yung katawan natin, hindi iwas high blood. O, ayan lang muna. Tapos bakpil ulit sa mga ilang araw, di ang ganda na. Ito, habang kinukuhanan natin ito, nakakanalan na rin. Bitakin lang natin dyan. O, madidrin na. Hindi na magtrabaho. Tayo magsasaka ngayon. Ayaw natin malugi, wet season ngayon. Baka ikalugi natin, walang presyo ng palay, patay. Maubos yung kapital natin. Napormahan na. Yan. Sukatin nyo yan, hakbangin. Susunod, meron tayong merikuan dyan, bidida. Sukatin natin ng actual para masundan ninyo. At least 700 square meter yung pagpupunla natin para hindi tayo mabibitin sa punla. Okay, at least 400 kayo sa 1,000 square meter. Tapos yung binhin ninyo 18 to 21 to 24 kilos. Marami na po yun. Okay, sa wet season 21 kilos, pinakamaganda na yon. Okay, kung lubugin yung sakan ninyo, 24 kilos nyo para may panghuli po kayo. Ayan, i-actual natin sa susunod para malaman ninyo. Ngayon, yung kwan pala sa group chat, renebil ko na magkano yung gastos natin dito. Malaki ang kita pag tumungo kayo sa NFA. Yun, sagaran na nagastos yun. Pati yung pagpibilad ko mula nung nag-harvest hanggang na-i-dry, hanggang naipunta natin sa NFA, na-deliver, ang nagastos ko po doon 23,000. Ganun po tayo gumastos dahil nga hiwalay yung pinagkuhanan natin. Mahigit 10 yung 10 tao yung nailibor natin, may extra pa. Tapos yung labor nila 450 per day. Wala na po yan yung per kaban dahil mahirap yung sitwasyon ngayon at hiniram lang natin sila nasa tabakuhan. Tapos kinuha natin magbilad, kaya ganun po yung labor na ngayon. Wala nang mura, doon tayo matatalo. Kung mahina po yung ani natin, doon tayo matatalo. Kaya napakainam, ang dapat maani na natin ngayon
150 pataas. Doon pa lang mayroon kayong konting kita pang tustos sa school ng inyong anak at may pambigas. At least 20 kaban yung pambigas nyo. Pero kung anin nyo lang 130 pa baba, pambigas lang yung mauwi ninyo. Pag nasa 110 kayo to 100, yung anin ninyo, nag-i-interest yung kanyo puro utang, wala kayong kikita nyo, break even. Pag 100 kayo pababa, sa 14 pesos na presyo, yung 5 tons, break even po kayo. Kinumputan ko na yan sa group chat, renewable ko na. At ang kita natin dito sa 15,000 square meter, dahil meron din subsidy galing DA, nakuha natin, ilinis ko doon, at iplinas kita ay, kumita po tayo doon ng 188,000. Yan, nakita na ng iba't ibang group chat, i-renewable ko kasi may group chat tayo na halos 6. Kumita po tayo doon ng 188,000 pesos sa 15,000 square meter lang kung ipupunta nyo sa NFA. Ganun po yan, walang malulig, basta yung anin nyo, at least nata 10 tons, 200 pataas, mayroon kayong kikitahin, punta kayo sa DA, kahit ilis ninyo, yung gastos ninyo, 100,000, mayroon kayo, punta kayo sa NFA, makipila, tiisin natin makipila, yung mga hindi pa pumapunta dyan, punta na tayo, kasi open yung NFA, dito sa region 2, at sa ibang bansa, iwan ko kung anong patakaran dyan, open na yan, tignan nyo na, walang traders na kailangan, subukan nyo muna bago kayo magdadada, para next cropping, wala na tayong magagawa po dyan, kundi pamura yung farm gate price natin. Tutunan na po natin pumunta sa NFA habang wala pang dryer dyan, tutunan na natin magbilad, kumuha ng mga tao. Huwag nyong tipirin yung mga tao para hindi akusa silang lalapit. Ganun lang po yung sikreto po dyan. Huwag nyong pag-imutan, sabi sa Ilocano, pagdamutan, para madaling ibalik din natin sa kanila yung tulong. Habang natutulungan natin sila ay natutulungan din tayo. Ganun lang po, give and take. Kaya kung tapos ang isa pa, yan, nandyan na yung DFL rice, pinapakita na sa inyo, i-search nyo rin sa IRI paano makatipid sa gastos. Ay sunog pa rin kayo ng sunog ng dayami. Nasusunog nyo 5,000 mahigit. Yung 5,000 na sinusunog nyo po sa inyong palayan ay gamit nyo na yung pang rotovator, sobra-sobra na po yun. Kaya tignan nyo, ang daming dayami po yan. Dahil nakita nyo naman yung palay natin, umabot hanggang dibdib, hanggang leeg. Yung tangkad po niyan, ilang tonelada yan, mababa yung 5 tons na tonelada po yan, yung matitipid natin dyan. Na dayami, unlike sa iba na hindi naman napapatangka hanggang tuhod. Ilang tonelada na lang yung matitipid doon, tapos sinunog pa. Ay wag na kayong magtaka, wag kayong maghanap ng 150 pataas na ani sa mga nagsusunog ng dayami. At least na gastos, okay? Dahil sa kasusunog po ninyo, gaya ng mga ayan, katabi natin, nakasunog na naman, ay wag kayong maghanap ng mag-upgrade and update. Yan po yung sikreto sa mataas na ani at kita, sa mataas na kita at mababang gastos. Okay, ganun na lang sharing iskiring. Maraming salamat. Happy farmers. Okay, ito i-upload natin. Ikalawang sabak sa wheat season. Maraming salamat. Happy farmers. Mag-like, subscribe, at share na rin sa inyong mga kakilala para matulungan po ninyo. Okay, kayo po ang tinutulungan ko. Hindi po ako ang tinutulungan ninyo. Kayo po ang tinutulungan namin para maitaas ang inyong ani. Pwede nga natin mag-stop na mag-vlog pero gusto rin natin tumulong po sa inyo. Maraming salamat. Mga ka-agritipeds, ka-farmers, kamanalang, kamagsasaka. Time check April. Time check 7:04. Ang araw ngayon April 19, 2025 at yan na, nag-umpisa na po tayo magpa-rotovator para marami tayong matrabaho para mahabol natin yung month of August, mga ka-agritipeds. Ayan, nandun yung rotovator. Ayan na. Pause mo na. Ayan po, pinatira natin para makapagpabulok po tayo. Ayan. Pabubuga yan, isa ito pagpak yan, nakatutok. Pag bunubunan.
Dala mo pagbayagan na pagkantuan niya. Tanong-tanong natin, ganit kayo, bakit rin? Kung namalbas natin, i-open ko. Ang numalong to, na ikatupal na tanong na. Tubo. Wala yung diskarte naman prasan natin yun. Paano yun? Lakadin. Ito po yung rotovator ni ma'am. Lakadin. Ma'am Jenny, message nyo lang sa Facebook yung mga magpapa-schedule. Message ko lang siya sa Facebook, sa Messenger. Ayan, nandito na siya kagad. Kahapon kasi ako naman bakante. Maraming nagingilin. Hindi ko may bagbag dyan. Kadandalom, napukuray ko ba? Hindi mo sinalukan. Lobat na. Ayan, last na. Palobat na po tayo. Yan, lampret na po. Maglampret na kayo para ani tayo ng August. Kasi ang lalakas na ng hangin at bagyo. Mahirap pag natumba yung palay natin. Lalo ko medyo mapatangkad natin yung palay. Ang ipapatanim po natin dito ay 25 by 25 para hindi ganun na matutumba. Lalagyan natin ng sapat na espasyo yung hybrid ngayong wheat season. Piliin nyo mabuti po yung itatanim ninyo, yung malinis, quality seeds, lalo at walang presyo, yung hindi minumura ng buyer. Ang piliin yung inbred. Pwede yung RC kung inbred or hybrid. Pwede yung RC4 Auto, mahal po yun, mataas ang milling recovery. At yung mga hybrid na mataas bilhin, yun po yung piliin niya. At matibay pag hybrid dapat matibay sa BLS, BLB. Kasi yun yung kadalasan tumatama sa mahina, yung resistance sa BLB at BLS. Kaya dun humihina yung ani. Kering is kering. Palobat na po. Ito ang kwan natin. Palobat na. Magkwan na po kayo, lampret na. Ito baka tinitignan ko hanggang May 1. Siguro magpupunla tayo May 1 yung punla natin para makakwan tayo. Habulin natin yung month of August. Maganda yung sikat ng araw doon at solar radiation. Maganda pa. Mga kaparmers, kamanalon ka magsasaka. Ayan, naka-rotovator na tayo at yung maagos na tubig i-stop na natin muna para sisibol yung buto ng damo at buto ng palay para makapagpabulok tayo, makapagtrabaho yung mga organismo. Hindi pwede yung diretso nakababad na ganyan, kailangan may time na matuyuan at matubigan. Ganun po yung pagpapabulok para mabilis. Tapos yung pilapil natin sa mga ilang araw ay ispirahan natin yan, Spitfire. Nag-detect na naman itong pan natin. Cut. Time check alas 5 at i-check natin itong kwan ko na rotovator na. Ayan, linagyan ko kanina ng tulos dyan, hindi ko na pinakuan nito. Kuliglig na lang ito, tatabasin ko na lang. Everyday matatabas ko, tinabas ko na yung una noon. At ipipit-pit na lang kasi malalim dito. Tapos tignan natin, wala naman, hindi na nabalaho. Natapos na rin doon, nakita ko. Ngayon, masyadong maraming tubig. Taawatin natin yung pumapasok dito. Bubuksan natin yung kwan doon para doon pupunta yung tubig. Para mabulukan. Hindi pwede nakababad ng diretsyo
itong sakahan. Ang akala kasi ng iba, mabubulukan yung sakahan kung nakababad sa tubig. Hindi po mabubulukan yan, mabagal ang proseso ng decomposition niya. Kailangan masikatan ng araw, may konting basa-basa, bumaba yung tubig, makapagtrabaho yung mga organismo, at napipix na rin yung mga emission, yung gases dyan na sisira sa ugat ng palay. Dapat makorek na. Tapos ang pinakamaganda dyan, yung pasibulin natin yung diligan natin to sa sunod. Diyan na para ma-adapt natin sa yan yung inbreed natin na niraton natin yan. Tignan nyo, ang daming kasawi. Tignan natin kung anong magiging income yan. Tapos, ano pa? Yung mas pasibol natin yung buto ng damo at buto ng palay. Para pagkabasag, ganun ulit yung proseso hanggang hindi pa tayo makapagtanim. Ang target na natin dito, tignan ko, tumawag kanina yung manananim na dito, tinitignan schedule natin. Ang pina-schedule ko 15 to 20, basta hindi nalalagpas dun, or 15 to hanggang 22 days. Kailangan makapagtanim na tayo. Hahabulin natin yung August, month ng August, diretso naman yung irrigation. Tara, iikutan natin to at hayaan bumaba yung tubig. After 1 week, ipapabasag na po natin ito para na. Tapos kung may time tayo, i-sprayhan natin ito ng pampabulok na yield more. Kahit yung yield more lang, lalagyan lang natin ng konti pa na probiotic. Ganun lang po yun. Para dadami na kaagad yung organismo, mabubulokan, mapipix na, at lagyan na rin natin ng soil conditioner para makuha na yung mga toxic dyan. May, yung heavy metal pa na dyan, kasi nga gumamit din tayo ng lasong. Kailangan makorek na bago matamnan. Ang purpose naman natin ay pag natamnan na, paagahin na, magpasuwi, makarangkada ka agad para lumalim yung ugat, kumapal. Pag lumalim at kumapal ng maaga yung ugat, ay mas mabilis tayo magpasuwi. Kung mabagal yung pagpapakapal natin ng ugat, hindi malalim, hindi makapal, mabagal magpalabas ng suwi. Dahil limited lang yung nasisipsip na sustansya, at yung binibitaw natin dito sa ibabaw, kailangan pang bumaba ng ilang araw para masipsip ng ugat. Unlike yung protocol natin na gagawin ngayon with season, mayroon na dun na sustansya habang bumababa yung in-apply natin dito sa taas, mayroon nang available dun sa baba, kaya mapapabilis po yung pagpapasuwi natin. Okay, ganoon na lang, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers.